Sabi ko nagabukas na kami. O bakit matamlay ka? Sabi mo naman sa akin. Ang arte. Yes ma'am, shawarma po ma'am. Hello po. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga taga-barangay Tagapo. Share lang po ako ng salita ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako manghihingi ng pera sa inyo. Ano po? At di rin po ako manghihingi ng love offering. So, glory to God. So, bago po ako mag-umpisa, nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala po si Kuya Alvin. Rider po ako ng Angkas, saka ng Move It. So ito po yung trabaho ko tuwing hapon. Saan po ako abutin. Minsan nasa Batangas, minsan nasa Cavite, minsan nasa Maynila, nasa Rizal. Amen. So glory to God. Hindi po ako nanghihinayang sa oras na binibigay ko. Dahil ito po yung para sa Panginoon. Glory to God. So sa aking pangangaral po, amen. Ito po yung para po sa atin lahat. So glory to God. Ano man po sekta ng relihiyon, ang mga pakinig ito po ay para po sa atin lahat dahil lahat po tayo mahal ng ating Panginoong Jesus. Amen. So nais ko muna ipaalam sa inyo, bago ako nakakilala sa Panginoon, namuhay din po ako sa kasalanan. Amen. Naging magulo rin po ang buhay ko. At naging babaero din po ako na ilang taon. Pero salamat sa Panginoon dahil binago niya ang buhay ko. Alam niyo po, sa totoo lang po talaga, hindi po nakakahiya yung pag-amin ng kasalanan. Bakit po? Dahil ito po yung pagkakataon na bawat isa sa atin ay namuhay din po sa kasalanan. Na kahit gaano po kalaki ang kasalanan na gawa natin, mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Inuulit niyo po, hindi po ako nanghihingi ng pera, hindi po ako manghihingi ng love offering, at mamaya po mamimigay po ako ng libreng Bible. Ano po? So, glory to God. So, alam niyo po mga kapatid, yung bakit ko pinapangaral sa salita ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, may pangaral sa salita ng Diyos, at the same time na marami po magbalik loob. Depende na lang po sa mga tao na gusto tumanggap sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoong Jesus. Nakita po ng Panginoong Jesus ang kahirapan ng buhay natin. Nakikita ng Panginoong Jesus ang kalagayan sa ibang bansa na nagkakagulo. Pero tayo, mapalad pa rin tayo. Nakakabili tayo ng maayos. Kahit po tayo nahihirapan sa pangailangan, nakakapag-provide pa rin tayo dahil sa habag ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ang tao po, minsan po, hindi talaga pansin. Wala nang time na magbasa ng Bible. Wala nang time na makapakinig ng pangaral. At wala na rin pong time na manalangin. Totoo po yun. Pero yung time na mayroong problema, pinagdaraanan ang isang tao o isang pamilya, sa kanila naalala ang Diyos. Yun na po talaga. Real talk po tayo. Totoo po yun. Amen. Naalala niyo po nung last year na sunod-sunod ang lindol. Meron po tayo napanood sa 24 oras. Nung actual na lumilindol, may sumisigaw na lalaki. Sabi niya, Lord, tama na po. Lord, tama na po. Amen. Totoo po yun. Kaya pansin po ninyo, nung panahon ng pandemic, marami namatay, marami na nalangin na sana matigil na ang COVID. Pero nung matigil si COVID, nawala si COVID, balik na naman sa dating pamumuhay ang mga tao. Alam ko sa bawat isa sa atin, masakit yung maranasan natin na tayo ginagawang panakip butas. So, ganoon din ang ginagawa natin sa Diyos.
Pero ang Diyos patuloy pa rin na gumagawa ng kaparaanan para tayo magbalik loob sa Kanya. Sabi niya po sa Isaiah 59:2, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Amen? Hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo, mananatili ka sa kasalanan. Amen? Wala po akong dinadalang religion. Ang dinadala ko lang po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Nang dahil sa Kanya nabago ang buhay ko. Nang dahil sa Kanya nagkaroon ng pananaw ang buhay ko na ikabubuti ko at ang aking pamilya. Amen? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, huwag po natin isipin na ang relihiyon ko'y ganito, ang relihiyon ko'y ganyan. Sa totoo lang po talaga, hindi po relihiyon mo ang makapagligtas sa iyo. Hindi ang relihiyon mo ang makapagpabago ng buhay mo. Ang tanging makapagpabago ng buhay mo, ang tanging makapagligtas sa iyo, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naranasan ko po sa Balibago na ako po'y nangangaral. May isa pong lalaki na tricycle driver po sa Balibago. Humiga po sa harapan ko. Binastos po ako. Amen? Naranasan ko po sa Pinas, sinangawat po ako ng mangaral. Ganun po ang sitwasyon ng tao ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, naranasan ko rin ang binastos din po ako sa Platero. Amen? Maraming beses. Pero ako, patuloy pa rin po akong mangangaral. Bakit po? Ito po ay para po sa ating Panginoong Jesus. Kaya sana po mga kapatid, lahat po tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo po, kahit gaano po kalaki ang kasalanan na gawa natin, handa pa rin po tayong patawarin ng Diyos. Bakit po? Mahal po niya tayo. Alam po, maraming tao nagmamahal sa Diyos, pero hindi nila na magawa sa buhay nila. Hindi makita sa buhay nila. Alam niyo po ba kung ano ang dahilan? Kung bakit maraming tao ang hindi kaya makapamuhay na kasama ang Diyos? Dahil sa pride. Nahihiya sila sa mga kaibigan nila. Nakilala silang ganito. Amen? Pero alam niyo po ba kahit yung mga kaibigan ninyo, mangangailangan din yan ng pagtawag sa Diyos. Napaka-swerte mo kung meron kang kaibigan na nilalapit ka sa Panginoon. Napaka-swerte mo na meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, meron kang asawa, na meron kang anak na nilalapit ka sa Panginoon. Totoo po yun. Ngayon po, nagtaas ang mga bilihin. Hindi natin mapipigilan yan. Pero sana, tumaas din yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung ating pananampalataya. Sabi ko nga po, hindi ang relihiyon na dinadaluhan mo ang makakapagligtas sa iyo at makakapagpabago ng buhay mo. Kaya po maraming pamilya nawasak, maraming pamilya nasira, maraming mag-asawa nagkahiwalay dahil po sa kasalanan. Amen? Sabi po sa John 10:10, na parito magnanakaw, pumagnakaw, pumatay, pagwasak, yun po ang trabaho ng Diablo. Pagtin po natin, marami tayong kilala na magulong pamilya. Marami tayong kilala na mag-asawa nagkahiwalay. Yung babae ng lalaki, yung lalaki ng babae. Marami rin tayong kilala ng mga kabataan na napariwara. Alam nyo, hindi ka gustuhan ng Diyos yun. Hindi po ka gustuhan ng Diyos ng mga bagay na yun. Ang may gusto nun ay ang Diablo. Pero sabi sa John 10:10, naparito ang Panginoong Jesus upang magbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya. Yun po ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Kung may negosyo ka, kung mayaman ka, blessing sa iyo yan. Pero sana, huwag mawala ang Panginoong Jesus sa puso mo. Dahil anuman po meron tayo, hindi natin madadala yan. Amen? Mas masarap po na meron tayong maganda at malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Glory to God. Kaya po mga kapatid, malapit na magbalik ang Panginoon. Bata pa lang tayo, napapakinggan na po natin, darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. Pero tumanda na tayo, nagkaanak na tayo,
Nagkaapo na tayo, hindi pa rin dumadating ang Panginoon. Bakit po? Sabi po sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi ko pa tinutupad ang pangako ng pagbabalik. Sa halip binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na magbibig. Dahil ayaw niya na tayo mapahamak, gano'n tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo, kung bumalik ang Panginoon, mga ilang taon na nakalipas, malamang na marami napunta sa impyerno. Maraming tao ang patuloy na gumagawa ng kasalanan. Maraming tao ang patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kaya marami pong pagkakataon na binibigay ng Panginoon dito sa atin. Na one time, gusto ko po i-share sa inyo, meron po isang pasyente sa hospital. Ang sabi niya, Pastor, paglabas ko sa hospital, paggaling ko, maglilingkod na ako sa Panginoon. Magbabalik loob na ako sa Kanya. Pero hindi po nangyari yung kagustuhan niya na maglingkod sa Panginoon. Dahil nung pangalawang araw na lalabas na siya, nabagok po ang ulo niya sa banyo at namatay po siya. Hindi po ito panakot. Ito isang paalala lang po sa atin na hindi po natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Amen? Kaya po habang po may pagkakataon tayo mga kapatid, lumapit na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, glory to God. Sabi niya po sa Romans, chapter 6, verse 23, subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Amen? Sa ayat na gusto mo, mamamatay ka. Walang mananatili sa mundong ito. Amen? Yung ating kasalanan na ginagawa, yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Pero alam mo kapatid, sabi sa John 3:16, diyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So glory to God. Isipin mo, namuhay ka sa kasalanan, tapos mapupunta ka sa langit. Hindi lang kapatid, binigyan ka ng chance ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Huwag mo na hintayin kapatid na dumanas siya pa ng pagsubok. Marami pong tao ang may pinagdaraanan. May mga tao sa ospital na sa ICU na humihingi ng dalangin na, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Lord, pagalingin mo ako. Sana po, huwag mangyari sa atin na maalala natin na magsisi sa ating mga kasalanan sa panahon na tayo dumaranas na hindi maganda. Amen? Alam niyo po, sa mga makakatanggap ng Bible, napakaswerte po ninyo. Pag mayroon kang Bible, dito mo malalaman kung gaano ka kamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Dito mo malalaman kung paano ang dapat natin gawin sa buhay natin. Glory to God. Kaya po mga kapatid, sabi sa Romans chapter 6, verse 23, subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libre ng kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napakaswerte po natin. Yung sa mga nakikinig sa oras ito, narinig mo na mahal ka ng Panginoong Jesus. Huwag mong sayangin, huwag mong baliwalain. Amen? Tulad na sinabi ko, wala akong dinadalang relihiyon. Si Jesus Christ lang. Alam niyo po, meron po akong apat na paraan para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Una, aminin mo na ikaw isang makasalanan. Pangalawa, pagsisihan mo yung mga kasalanan. Pangatlo, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa puso mo. At pang-apat, mamuhay ka na kasama siya. Kapatid, kaibigan, wala akong hinihinging pera sa iyo. Wala akong binibigay na sobre para lagyan mo ng love offering. Ang hinihingi sa iyo, yung puso mo na handa mo tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Dito pa lang kapatid, pinapadama sa iyo ng Panginoong Jesus. Nakahanda siya, pakinggan ka, nakahanda siya ng tanggapin ka. Sinasabi niya na mahal ka niya. Kaya ito oras ito mga kapatid, ako po'y mananalangin ng pagtanggap sa mga gustong tumanggap sa ating Panginoong Jesus.
Amen. Sumunod lang po kayo sa akin sa isang panalangin. Tulad na sabi ko, hindi ko po kayo nadala sa aking relihiyon. Dinadala ko kayo sa isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya sa oras nito, sa mga gusto tumanggap sa Panginoon, sumunod lang po kayo sa prayer. Sabihin po natin, dakilang Diyos, inaamin ko po na ako isang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagmamahal mo sa akin at sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. So sa mga gusto pong tumanggap ng Bible, meron po ako libre po dito. Wala pong bayad. Pwede po kayo lumapit. Sa mga may gusto po ng Bible, meron po ako dito, libre po. Wala pong bayad. Sa mga may gusto po ng Bible, meron po dito, libre po, wala pong bayad. Ito po, libre po Bible, wala pong bayad. Isang ino-offer po para po sa atin lahat. Alam niyo po, mas masarap po yung isang pamilya na mayroong... Bigyan ako. Uy! Bigyan ako. Libre po Bible, wala pong bayad. Ito po, libre po Bible, wala pong bayad. Alam niyo po, itong malaking pagpapala po sa isang pamilya. Hindi lang po pera. Ano po? Yung magkaroon ka ng Bible, na magkakaroon ka ng pagkakataon na makilala mo ang sarili mo sa pagbabasa ng Bible. Libreng Bible po. Wala po. Bibigyan ko dun eh. Ito po, libre po Bible, wala pong bayad. Ikaw, sir. Marami po akong Sa mga may gusto po ng Bible, ito po, libre po, wala pong bayad. Ang susi, ano po, sabihin ko po sa inyo, ang susi ng masayang pamilya, ang susi ng mapayapa na pamilya ay wala po sa pera. Naandoon po sa ating Diyos. Amen? Glory to God. Yung po, pag meron kang Jesus Christ sa puso mo, meron kang kapayapaan, meron kang kapanatagan na dala-dala mo sa iyong pamilya. So, glory to God. Ito po, meron po tayong libreng Bible. Sa mga gusto po, wala po itong bayad. At hindi rin po ako nangihingi ng pera, hindi rin po ako nangihingi ng love offering. Sa may gusto po ng Bible, for the last time, ito po, libre po Bible, wala pong bayad. So kung wala na po, maraming salamat po sa mga humingi ng Bible. Ano po? So I pray na patuloy po kayo pagpalain ng Panginoong Jesus. Kaya niyo po na magkaroon po ako ng time na ipag-pray po ang bawat may tindahan dito, hanap buhay. Na po. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras nito. Salamat po Panginoon sa mga tao na tumanggap ng Bible. Salamat po Panginoon sa pamunuan ng Alpha Mart na pinayagan ako na ipangaral ang salita. Lord, i-bless mo Panginoon ang lahat na naghahanap buhay dito.
Yun din po, Panginoon, ng mga tricycle driver, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang hanap buhay. Na kahit na napakataas ng gasolina, alam po, Lord, yan, na ipoprovide mo ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At yun din po ang kaligtasan nila sa anumang disgrasya at kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos. At nawa, Lord God, ang lahat ng negosyo na dito, Panginoon, buong taon, habang sila'y nabubuhay, patuloy ang pagpalain ng kanilang hanap buhay. At nawa, Lord God, magkaroon ng pagkakataon na makilala kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Yun po aking dalangin sa Panginoon. Amen. So, glory to God, maraming salamat po sa mga taga-barangay Taga po. God bless po.